sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat
kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at takot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng ating
sa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit lagi kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kawawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan? Yon, magandang umaga. Nandyan, nakita nyo naman po ang walang kakwenta-kwentang budget hearing na talagang walang nangyari. Talagang walang nangyari po. Puro lang kalokohan, puro pagtatakip. Ngayon, eto na nga po, marami po nagsasabi ngayon na sobra-sobra po ang korupsyon ngayon. Ngayong panahon ni BBM. Pero, ang tanong po natin, kinonsinti ba? Diba? Kinonsinti ba ng ating Pangulo ang korupsyon? Hindi. Diba? Tandaan po natin, nandito po tayo ngayon sa democratic form of government at wala pong kakayahan ang ating Pangulo na brasuin lahat ng mga yan. Brasuin niya yung Kongreso, brasuin niya yung Senado, brasuin niya lahat-lahat. Hindi niya po magagawa yon kasi nga po meron tayong democratic form of government. Diba? Ang tanong po ganito, paano naman, ano ba dapat ginawa kung may nalalaman ka korupsyon? Kumilos ka. At yun na nga po ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Kahit sinong tamaan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, mananagot kayong lahat. Yun po ang true form ng isang presidente. Hindi po nangungonsinte. Hindi po katulad nung dating leader na namiminger ng katulong. Pagaling mo si BBM, no joke. Ano ba ginawa nung dating namiminger ng katulong? Elaborate ko lang sa inyo. Tinanggal niya daw po ang oligarkiya. Siniraan niya ang mga negosyante sa ating bansa at pinapasok ang China. Di ba? Siniraan niya lahat. ABS-CBN, sarado. Prime Water. Ayan, crime water against humanity. Natatag. Siniraan ang Maynilad. Siniraan ang Lawasa, siniraan niya po. 'Di ba? Siniraan niya ang Globe Smart, pinapasok ang Dito Telecom, Streamtech. Siniraan ng mga negosyante, kailangan ng perang Pilipinas, pinapasok ang Pogo. Ngayon, sino ngayon ang nagtatamasa ng bangungot? Tayo.
'Di ba? Siniraan ng droga, sila pala ang supplier. Di ba? Ngayon tayo po ang sumasalo ng bangungot at hanggang ngayon hindi pa po natin matapos-tapos to dahil sa dami ng problema. Dami ng problema na binigay sa atin ng demonyong Duterte na yan. Abay malupit. Eto, tignan nyo to. 2018 PCIJ report. Plunder case against Rodrigo Duterte and Bongo. O ngayon, si Bongo sangkot. Magalong. Tignan natin kung talagang magaling ka. Ikulong mo si Bongo. Sige. Ayan. Plunder case kay Duterte. At ngayon, hindi naman madadala sa ICC yan kung inosente. Diba? Ngayon, nagbunga ang lahat. Hindi naman madadala sa ICC yan kung hindi talaga pumatay ng crime against humanity ang kinaso dyan. Kita mo ngayon, legit, hanggang sa nawalan na ng pag-iisip, imbalido. Diba? Biro mo si Duterte ngayon, nasa point na siya ng sarili niya na tinatanggap niya na imbalido na siya. Pumayag siya ng ganon, imbalido. Diba? Si Duterte po ngayon, imbalido na, wala na naalala. Pag tumatay po si Duterte, kinakain niya na daw po. Kasi akala niya pagkain, wala na siya maalala eh. Guo 出席习近平。 Ganun na po si Duterte. Kinakain niya na po ang kanyang sariling tae. Dahil wala na po siya maalala. Akala niya yung tae, Slurpee. Ganun po di ba? Pag wala ka lang maalala, wala ka lang maisip, ang pagkain, hindi mo na alam kung pagkain yan. Ganun po yung gusto sabihin ni Kapman eh. Wala na maalala, wala na siya maisip. Imbalido. So pag tumay si Duterte, akala niya Slurpee. Wala kang puso, hayop ka! Yun na po ang gustong palabasin ni Kapman. Kumakain na ng tae si Digong. Oh, eto pa. Investigative ties with Bongo family firm with Diskaya. Ngayon, malalaman na natin saan napunta yung 51 billion ni Pulong. Kasi imposible po maubos na naman ang 51 billion ni Pulong. Maubos ang 51 billion ni Pulong na ganun-ganon na binabahan na naman ang Davao. Kahapon lang binabahan na naman ang Davao. Oh. Sana ang bakasyon ng mga turista na uwi sa trahedya. Dalawang nawawala pa dahil sa pagbaha sa Davao City nitong weekend. Narito ang agenda report. Ayan po, 4 na po ang namamatay. At ang daming nawawala. Nasaan yung 51 billion? Na kay Diskaya. Diba? Ngayon na lang natin nalalaman to. Si LTG at St. Gerard ng mga Diskaya. Nag-joint venture. Saan makakita nun? Ba't ka mag-joint venture kung talagang kaya mo, may kapasidad ka na maging construction firm? Diba? So, St. Gerard as Ghost Project, CLTG as backer na Bongo, nag-join force yan para
makuha nila yung pera. O, nasa ng mga proyekto? Ngayon, malalaman natin sa ICI. Malalaman natin ngayon kung saan yung proyekto sa Davao. At si Pulong po, inadmit niya mismo na kumuha siya ng 51 billion. Samantalang ang Bicol po, buong Kabikulan, 15 billion lang po ang budget. Si Pulong, small town ng Davao, 51 billion, inamin pa ng tatanga-tangang iyot man. What the fuck? Oh, di ba? Yan po ang hindi kayang gawin ni Digong. Lahat ng kabulukan niya tinago sa war on drugs. Tinakot ang mga Pilipino. War on drugs. Pag pumalag ka, patay ka. Yan po ang kabulukan nila Digong. Basa Davao, oh. Edith Isidro ng Abante. Ito ang nasa dalawa ng mga nagpatuloy na hinahanap matapos ma-stranded. 51 billion po. Saan mo nilagay yan? Wala man lang tayo nakita modernong tulay like San Juanico Bridge. Wala man lang tayo nakitang flood control kung meron man na malupit. Wala tayong nakita. Nakita pa natin ang flood control nila doon, tagpi-tagping mga sako. Oh. Bakit? Wala yan. Wala. Kasi nga po, kinulimbat lang ni Pulong, Digong, at ni Bongo. Oh. Ngayon si Bongo, tumatawag pa kay Tito Sen. Bakit? Balak niyang maging mayorya. Hindi mapapayagan ni Tito Sen. Oh. Ikaw lang ang magiging asset eh. Magiging impo ka eh. Oh. Ngayon, malalaman na po natin ng 51 billion. Saka makakita, nakalusot yan, 51 billion. Sa bagay, yung speaker po ni Digong na si Pantaleon Alvarez, nuknukan din ng yaman. Diba? Ina-explain ko sa inyo. Sobrang kumalimbat. Pero lahat yan, hindi nalungkat ngayon lang po. Saan nalungkat yan? Dito. Oh. Yan. Sa Quadcom po. In-endorse po ng Quadcom ang humanity case against Duterte at 2 senador. Nasaan na ngayon? Nasaan? Natupad na po. Yan po ang pamahalaan ni Bongbong Marcos. Hindi mag-war on drugs ka, papatayin mo lang Pilipino. Kay Bongbong Marcos, yung mamamatay tao po ang nalalagot. Kumpara nyo. Panahon ni Duterte, Pilipino mahihirap na mamatay. Panahon ng Pangulong Marcos, yung mamamatay tao ang mamamatay. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Oh, ayan, kitang-kita nyo po. Quadcom endorses crimes versus humanity case. Natupad na yan. Nasaan na si Digong? Nandun sa ICC. Kumakain ng sarili niyang tae. Diba? Kasi ganun po pag wala ka na maalala. Totoo lang po, nagkaroon kami ng kamag-anak na ganyan. Real talk. May kamag-anak kaming ganyan. Wala na siyang maalala. Hindi pwedeng laging bukas ang pinto. Isa sa mga kamag-anak ng lola ko. Hanggang ngayon, nawala na. Hindi na po natagpuan kasi nga po, biglang naiwang bukas yung pinto. Naligaw na.
Wala na, hindi na namin matagpuan. Dumating din po sa point na kung wala nang maalala yon, kumakain na rin siya ng tae. Literal. Kaya si Digong, kung wala na siya maalala ayon kay Kapman, nilululok niyan tae! What the fuck? Kaya huwag kayong magmamalaki sa amin mga DDS. Ang Panginoon nyo, kumakain na ng tae! What the fuck? Oo. Kasi may gano'n kaming kamag-anak eh. Pag hindi namin napapampersan, pinaglalaroan na yung tae. Oh. Kadiri, mga DDS! Nilalaban nyo, kumakain na ng tae! Wala kang puso, hayop ka! Based on my own true experience yan. Oh. Ganyan na po yan. Oh. Ganyan po sa Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon po hustisya. Di ba? Oh. Meron po tayong Quadcom na pasara ang pogo. Nabuksan yung kay Garma. Yung namatay na PCO chairman, nabigyan ng hustisya. Si Garma po ang tinatambyolo at dinidilaan ni Digong. Diba? Ngayon makakaharap niya. Hindi na po sa isang kwarto, sa kwarto ng ICC. What the fuck? Yes, tama si Ma'am Joey. This administration have the full accountability. Okay? You are accountable to the wrongdoings that you've done. And this is happening right in our very large eyes. Baby Leonarda Cuesia, thank you. Okay? This administration will not tolerate any wrongdoing that you've done. Oh. Romualdez opens Bicam launches infrastructure review. Ayan po, yung sinisiraan natin, inuulit ko. Kapag si Romualdez po kasama, wala po tayong magagawa kundi tuligsain natin at banatan. Wala tayong magagawa. Dahil ito po ay hindi na utos ng Pangulo. Utos po to ng puso. Utos po to hindi ng Pangulo na banata si Romualdez kung nakagawa siya ng kasalanan sa atin. Utos to ng puso. Pero ngayon wala pa po tayong ebidensya na maipakikita na direktang nakinabang si Romualdez. Wala po tayong munang gagawin. Wala eh. Diba? Pero pag sumabit po si Romualdez, wala po tayong magagawa. Pero, kudos to Speaker. Dahil sa kanya, siya nag-endorse ng Bicam, siya ang nag-endorse ng Quadcom, siya ang nag-endorse ng pag-iimbestiga kay Sara Duterte. Yan po ang mga achievements na dala-dala ng tao. Yan po ang mga achievements na dala-dala niya ng ating Speaker. Kundi dahil po sa kanya, di ba, hindi po natin malalaman lahat-lahat ng dapat nating malaman kung gaano karimari-marim, kasuklam-suklap, at kawala-walang ya ang ginawa ng mga Duterte. Marami nagsasabi, tapos na yan, Duterte na naman, Duterte na naman. Eh, mamatay muna siya para quits na sa mga pinatay niya sa crime against humanity. Ganun lang naman kasimple.
Di ba? Kung gangster ang turing niya sa tao, ganun din ang turing ng mga biktima. Buhay, kapalit ng buhay. Mamatay muna siya para tumahimik yung mga biktima. Diba? Hindi yung sasabihin mo, Duterte na naman, Duterte. Wala pa hustisya eh. Oh, hindi pa nakatulan eh. Ano gusto nyo? Thank you na lang sa mga pinatay niya? Oh, ayan po ang ginawa ni Martin Romualdez, di ba? Oh, eto po, dito tayo. Sa nangyari pong trust rating, ito po, sa trust rating po, na ngayon po ay talagang ang ating Pangulo ay 71%, ang House of Representatives po, mas lamang sa Senado ngayon. Ang sabi po ni Martin Romualdez, this trust belongs to the people. Kasi po, ito lang po, real talk wala pa si Tito Soto noon, kita nyo naman. Anong nakakuha natin sa Senado noon, sa pamumuno ni Chis Escudero? Wala. Nga. Oh. Nga. Anong ginawa? PIDEA leaks. Wala. Nga. Ngayon si Amy, hindi makamove on. Kidnap daw. Kidnap. Kung kidnap siya, ang tagal naman. Ang tagal naman ng ng iniinging ransom. What the fuck? Nga tayo sa Senado. Wala pa si Tito Sen. Yung 4th week, naging 4th month. Paulit-ulit tayo dyan. Yung impeachment, pusang inang yan, nawala. O ngayon, tignan mo, makikita nyo talaga ang true essence of the Senate through the form of Tito Soto. That is the true form of Senate. As you can see right now. And we are seeing different kinds of DDS block. Really kadiri to the death. What the fuck? Kita nyo parang mga bulateng inasinan ang mga Duterte block ngayon. Iyakan. Diba? Yan po ang House of Representatives. Ibinigay ang hustisyang dapat ibinigay. Diba? Inalagaan ang mga taong nawalan na ng pag-asa sa katarungan. Ibinigay yan ng House of Representatives. Diba? Alam natin, hindi perpekto. Wala namang perpektong tao. Wala namang perpektong ahensya. May mga bulok dyan sa Kongreso. May mga bulok. Pero hindi po kabuuan. Katulad ni Kiko Barsaga. Diba? Si Kiko Barsaga pala, sabi na ng nanay niya, may kapansanan pala sa utak yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi perfecto ang House of Representatives. May mga magdanakaw dyan, may abnormal. What the fuck? Oh. Ang dami mga DDS, nasasaktan ba kayo? Ang tatay nyo kumakain ng tae? Patayin mo si BBM. No joke. Masakit na ba? Nasasaktan kayo Wala pa nga akong almusal Pinipitik-pitik ko pa lang kayo. Masakit ba yun? Tandaan nyo, kapag nawalan ka na ng ulirat, in medical term, kapag nawalan ka na ng ulirat, kapag nawalan ka na ng alaala, miski yung pagkain, hindi mo alam yan, mga bobo.
Ganon ang gustong palabasin ni Capman. Tuwan-tuwa pa kayo, pinupost nyo pa. So pag nawalan ka ng ulirat, nawalan ka na ng alaala, ang tae, kakainin mo na! What the fuck? Sa ayaw at sa gusto nyo, si Digong kumakain na ng tae! Guo 出席习近平。 Okay,